Ngayon ay nandito tayo sa labas ng tinatawag na sanctuary dito sa Mountain View College at susubukan natin yung mag-tour sa loob. Merong grupo-grupo para mag-tour. Ang isa sa layunin kung bakit meron ditong sanctuary ay dahil sa mahalaga ito sa ating bilang mga Seventh-day Adventist at ang mga furniture na nasa loob ng sanctuary ay mayroong mahalagang sinisimboluhan. So, samahan niyo po kami mga kapatid. Ang pag-ibig mo pala ay tunay. Ano ang layunin? Bakit sila nagtayo ng sanctuary? For our first station, this is the station of the sacrificed animals. So what are those animals? Those are clean animals, which is the sheep, the goat, the pigeon, and the cow. It depends on the status of the people of Israel. If they are rich, they can, sacrifice a lamb. Nais kong ibahagi sa inyo kung ano ang mga nasa loob nito at mga sinisimboluhan nito. Una, meron tayong tinatawag na outer court or panlabas na looban. Ito yung makikita ninyo nagsisilbing bakod sa palibot ng pinaka-sanctuary. Pangalawa ay ang holy place o banal na dako. Pangatlo ay ang most holy place o kabanal-banalang dako. Dumako tayo sa outer court or panlabas na looban. Ano ang nilalaman o nasasakupan ng outer court? Dito makikita ang altar ng pinagsusunugan ng mga handog at ito mababasa natin sa Exodus 27 verse 1 to 8. Naroon din po yung basin or hugasan ng tubig na mababasa naman natin sa Exodus 30, 18 hanggang 21. Ano ang sinisimboluhan ng mga ito? Ano ba ang ibig sabihin ng altar na pinagsusunugan ng mga handog? Ito po ay sumisimbolo sa sakripisyo ni Kristo na natupad doon sa cross. Ayon sa Juan 1:29, si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanglibutan. Ano naman ang palanggana ng hugasan ng tubig? Ito ay sumisimbolo sa paglilinis at bautismo. Efeso 5:26, kung saan tayo nililinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ayon sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist, ang outer court ay kumakatawan sa ministeryo ni Jesus sa lupa, ang kanyang sakripisyo at paglilinis ng ating kasalanan. Ang holy place o banal na dako ay naglalaman ng table of showbread or tinapay. Exodus 25:23 hanggang 30. Naroon din ang golden lampstand or gintong ilawan. Talatang 31 hanggang 40. Si Jesus Christ as a lamb, ipasan gid niya gihapon. As you can observe, the lampstand. Makikita din dito ang altar of incense or dambana ng insinso. Exodus 30, talatang 1 hanggang 10. Ano ang mga sinisimboluhan nito? Una, table of showbread, ang tinapay. Ito ay sumisimbolo sa salita ng Diyos at si Kristo bilang tinapay ng buhay. Mateo 4:4, Juan 6:35. Ano naman ang ibig sabihin ng golden lampstand or gintong ilawan? Ito ay sumisimbolo sa banal na espiritu at kay Jesus bilang ilaw ng sanglibutan. Juan Kapitulo 8, talatang 12. Ano naman yung altar of incense or dambana ng insinso? Ito naman ay sumisimbolo sa panalangin ng mga banal na umaabot sa Diyos, sangayon sa awit 141 verse 2 at Apokalipsis 8 talatang 3 hanggang 4. Ayon sa pananampalatayang Seventh-day Adventist, ang holy place ay kumakatawan sa ministeryo ni Jesus bilang ating tagapamagitan sa langit matapos siyang mabuhay na muli at umakyat sa langit. Hebreo 7:25. Dumako tayo sa most holy place o kabanal-banalang dako. Ang laman ng most holy place, naroon ang Ark of the Covenant
or Kaban ng Tipan. Exodus 25, talatang 10 hanggang 22. Naroon din ang 10 utos. Exodus Kapitulo 20. Makikita din dito ang mana sa isang golden pot. Exodus 16 verse 32 hanggang 34. Naroon ang tungkod ni Aaron na namumulaklak. Mababasa natin ito sa Bilang 17, 1 hanggang 10. Makikita dito yung Shekinah glory o presensya ng Diyos sa ibabaw ng luklukan ng awa. Sa ibabaw ng Ark of the Covenant, naroon ang tinatawag na luklukan ng awa. Ang luklukan ng awa ang takip ng Kaban ng Tipan na matatagpuan sa kabanal-banalang dako ng sanktuaryo. Mababasa ito sa Exodus 25, 17 hanggang 22. Ginawa ito mula sa purong ginto. May 2 kirubin na nakatakip sa isa't isa sa ibabaw nito. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa paan ng kirubin. Dito nagpapakita ang presensya ng Diyos sa anyo ng Shekinah glory o banal na liwanag. Sa ilalim ng luklukan ng awa, naroon ang Kaban ng Tipan. Ano ang mga sinisimboluhan nito? Una, Ark of the Covenant. Ang 10 utos ay sumisimbolo sa moralidad at karakter ng Diyos. Ang mana ay sumisimbolo sa probisyon ng Diyos at kay Jesus bilang tinapay ng buhay. Makikita rin ang Shekinah glory na sumisimbolo sa direktang presensya ng Diyos. Ano ang kahulugan ng mga ito? Ang Most Holy Place ay kumakatawan sa ministeryo ni Kristo sa huling yugto ng paglilinis ng kasalanan sa langit o tinatawag na Day of Atonement. Ang makalangit na sanktuaryo, ayon sa Daniel 8:14, sa loob ng 2,300 days ay malilinis ang sanktuaryo. Naniniwala ang Seventh Adventist na ito'y tumutukoy sa pagsisimula ng ministeryo ni Jesus sa Most Holy Place sa langit noong 1844. Ito ay tinatawag na investigative judgment, paglilinis ng sanktuaryo. Ito ay bahagi ng huling yugto ng plano ng Diyos bago tuluyang bumalik ang ating Panginoong Jesus. Bakit mahalaga ang sanktuaryo sa Seventh Adventist? Ito ay nagpapaliwanag ng buong plano ng kaligtasan sa pamagitan ng buhay at kamatayan at ministeryo ni Kristo. Ipinapakita nito ang ministeryo ni Kristo sa langit bilang ating tagapamagitan at hukom. Pinapaliwanag nito ang pre-Advent judgment, ang huling paglilinis ng kasalanan bago ang muling pagdating ni Kristo. Ang doktrina ng sanktuaryo ay isang natatanging aral sa Seventh Adventist Church at isang mahalagang batayan ng pananampalataya. Ang pag-ibig mo pala ay tunay. Dakila ka, O Diyos, at mapagmahal. So nakita natin yung mga furniture sa loob. So in-explain sa atin ng ating tour guide at napakaganda ng mga ibig sabihin nito. So sa ating panahon ay wala na yung tinatawag na sanctuary kasi lahat ng nasa loob ng sanctuary ay nagre-represent sa ating Panginoong Jesucristo. Mula po doon sa mga handog na susunugin hanggang doon sa tubig, tinapay at maging doon sa priest at high priest, lahat po yun ay nagre-represent sa ating Panginoong Jesucristo. At yung kanyang kamatayan doon sa cross ang naging katapusan ng sanctuary. So sana nag-enjoy kayo mga kapatid. Salamat sa inyong panonood. Magpuri ka sa Kanya at paglingkuran Siya at paglingkuran Siya.